Oktubre 20, 2008, 2:38 ng madaling araw. Sa isang liblib na kabundukan sa Rizal, sa isang maliit na bayang kailangan pang lakbayin ng mahigit 30 minuto mula sa munisipyo, sa gitna ng mahimbing na tulog ng komunidad, isang babaeng halos nakayapak ang tumatakbo pababa. Humihingal na kumakatok sa pinto ng himpilan ng pulisya. "Tulong po!" "Sa monasteryo." "Sa monasteryo." "May patay yata." Sa una, inakala ng pulis na isa lamang itong lasing na nanggugulo. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng babae at ang panginginig ng mga kamay nito, agad na nagbago ang kanyang isip. Ang damit ng babae ay basa ng putik at may mga galos sa kanyang mukha. Sinabi niyang isa siyang bisitang sumali sa isang retreat at sinubukan daw siyang pigilan ng pari na umalis. Higit sa lahat, idinagdag niya ang isang mahirap paniwalaang kwento na ang isang debotong matagal nang nawawala ay tila naroroon pa rin sa loob ng monasteryo. Mula sa sandaling iyon, ang isang matagal ng kaso ng pagkawala ay muling nabuksan. Noong 2006, sa isang monasteryo sa Rizal, si Aling Elena Sandoval, isang debotong nagsilbi ng mahigit 9 na taon, ay biglang naglaho. At pagkalipas ng 2 taon, dahil sa ulat ng isang babaeng sumali sa retreat, ang dobleng buhay at lihim na katotohanan ng prior na si Padre Michael ay unti-unting nabunyag. Samahan ninyo kaming balikan ang oras na huminto sa isang liblib na monasteryo sa kabundukan ng Rizal. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang muling mabuksan ang mga nakalimutang kaso. Si Aling Elena Sandoval ang namamahala sa kusina at mga gawain sa monasteryo sa loob ng mahigit 9 na taon. Para sa iba, siya ang kasing halaga ng pari sa lugar na iyon. Sabi ng mga taga-baryo, kapag may kailangan sa monasteryo, kay Aling Elena muna sila lumalapit. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang 30s nang una siyang dumating doon. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang mapanakit na asawa at wala na ring ugnayan sa kanyang mga napariwarang anak. Mas panatag daw ang kanyang loob sa paulit-ulit na gawain sa kabundukan kaysa sa magulong buhay sa Maynila. Pagsapit ng 4 na lamang umaga, siya na ang unang nagbubukas ng ilaw sa kusina at nagsasaing ng kanin. Pagsapit ng 6:00, inihahanda na niya ang agahan para sa mga pari at mga bisita at nagluluto ng mainit na sabaw para sa mga debotong galing pa sa syudad. Kahit magpalit pa ang panahon, hindi nagbabago ang araw-araw na gawain ni Elena. Ang tanging nagbabago lamang ay ang kulay ng kabundukan at ang hamog na natatanaw mula sa bintana ng kusina. Sabi ng mga tao, para siyang mananatili na diyan habang buhay. Ngunit isang araw noong Hulyo 2006, si Elena ay hindi na muling nakita. Hulyo 9, 2006, 6:12 ng umaga. Isang mahalagang araw ng panalangin sa kalendaryo ng simbahan. Mas maraming deboto ang umakyat sa monasteryo kaysa karaniwan at abala na ang kusina kahit maaga pa. Tulad ng dati, nagluto si Elena ng sinigang, naghain ng kanin at inayos ang mga ulam. Pagkatapos ng agahan, habang nililigpit ang mga pinagkainan, napansin siyang matagal na nakatitig sa pinto ng bodega sa tabi ng kusina. Sa loob ng bodega, kasama ng mga sako ng bigas, gulay at mga delata, ay may isang maliit na kahang bakal na naglalaman ng libro, dekuwenta, ledger at ilang bahagi ng cash na donasyon ng monasteryo. Ang susi nito ay nasa pangangalaga lamang ni Padre Michael at ni Elena. Noong 9:45 ng umaga, nagpaalam si Padre Michael na aalis sandali dahil may kakausapin daw siyang isang parokyano sa bayan. Sa panahong iyon, pumasok at lumabas si Elena sa bodega. Pagkatapos, umupo siya sa maliit na mesa sa kusina at kinuha ang libro de kuwenta. Sa libro, napansin niyang nitong mga nakaraang buwan, may mga numero na hindi nagtutugma. Kung ganito kalaki ang donasyong pumasok, bakit ganito na lang kaliit ang natira? Paulit-ulit niyang kinuwenta gamit ang lapis at isinulat ang mga numero sa gilid ng pahina. Para sa iba, isa lamang itong simpleng tala. Ngunit sa katotohanan, ito ay nagiging ebidensya na may nawawalang pera sa monasteryo. Pagkatapos ng tanghalian, nakipag-usap sandali si Elena sa ilang deboto at isinara ang kusina ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang huling beses siyang nakita ng mga tao ay bandang 1:20 ng hapon, Hulyo 9, 2006. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanyang silid, sa bakuran o sa mga landas sa bundok. Sa simula, walang sinuman ang nag-alala ng husto sa kanyang pagkawala. Sa mga taong matagal na naninirahan sa mga lugar na tulad nito,
May mga pagkakataong may bigla na lang lumilipat sa ibang simbahan o umuuwi sa syudad nang walang paalam. Maging si Padre Michael ay nagsabi, baka nagpunta lang sa probinsya para magpagaling, masama yata ang pakiramdam niya. O kaya, hindi ba't nabanggit niyang pupunta siya sa kamag-anak niya sa Maynila? Ngunit sa totoo lang, walang sinuman sa monasteryo o sa baryo ang nakarinig sa kanya na sinabi iyon. Gayunpaman, ang sinabi ng pari ay tinanggap bilang katotohanan. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin bumabalik si Elena. Nagsimula nang magtaka ang ilang taga-baryo. Halos hindi siya gumagamit ng cellphone at wala siyang gaanong malapit na kamag-anak na matatawagan sa syudad. May nagsabing baka naligaw siya sa bundok. Ang iba naman ay naghinalang baka nag-ayuno siya sa isang malayong lugar. Hulyo 15. Ikapitong araw na mula nang maglaho si Elena. Ang kanyang pwesto sa oras ng pagkain ay laging bakante at pansamantalang pinupunan ito ng ibang deboto. Noong gabing iyon, isang residente ng baryo ang naglakas loob na pumunta sa himpilan ng pulisya. Yung deboto po sa monasteryo sa amin. 1 linggo na pong hindi nakikita. Hindi ko po alam kung kailangan bang i-report. Ang ulat na iyon ay naitala bilang Elena Sandoval, hindi makontak, hindi matagpuan ang kinaroroonan. Ngunit ang ulat ay agad na natambak sa ilalim ng mga papeles. Nagsagawa ang pulisya ng paunang pagsisiyasat. Ngunit dahil walang malinaw na ebidensya ng krimen, hindi nila itinuloy ang mas malalim na investigasyon. Ang edad ng nawawala, ang pagiging isang relihiyosong lugar, at ang paliwanag ng monasteryo ay tila kapanipaniwala. Sinabi ni Padre Michael sa pulisya, sadyang mahina po ang kanyang loob. Masipag siyang magdasal, ngunit minsan ay nababanggit niyang gusto na niyang talikuran ang mundo. Baka nagpapahinga lang po siya. Tila may katwiran ang kanyang sinabi. Ang buhay sa monasteryo ay hindi madali, pisikal man o mental, at totoo namang may mga bigla na lang umaalis. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Halos lahat ng kanyang gamit ay naiwan sa monasteryo. Ang kanyang mga damit, ang kumot na inihanda niya para sa taglamig, ang maliit na salamin, at maging ang mga litrato ng kanyang pamilya lahat ay naroon pa rin. Masyadong maraming gamit para sa isang taong umuwi sa syudad. Sa kabila nito, hindi nabigyan ng malaking pansin ang kaso. Babalik din yan, sabi ng iba, at tahimik na lumipas ang panahon. Ngunit walang nakakaalam na ang pangalan ng isang nawawalang tao ay muling babanggitin pagkalipas ng 2 taon mula sa bibig ng ibang tao. Hanggang sa i-report ng isang babaeng sumali sa retreat noong 2008 na may tao pa sa loob, ang pangalan ni Elena Sandoval ay tila naiwan na lamang sa lumang libro de kuwenta at sa kanyang abandonadong silid. Ngayon, susundan natin ang sinabi ng babaeng kumatok sa himpilan ng pulisya noong madaling araw upang balikan ang oras na huminto sa monasteryo. May mga testimonya na noong mga panahong nawala si Elena, ang kapaligiran sa monasteryo ay unti-unting nagbabago, bagaman hindi ito kapansin-pansin. Simula noong tagsibol ng 2006, ilang beses nagbago ang mga sangkap na binibili para sa kusina, at sa libro de kuwenta, may mga bagong tala na paulit-ulit na lumalabas, partikular na, dito ang pag-withdraw ng pondo para sa operasyon, na buwan-buwang nakatala at palaki ng palaki ang halaga habang tumatagal. Hindi ito napapansin ng mga taga-baryo. Ngunit si Elena, bilang tagapamahala ng libro de kuwenta, ang unang nakakita sa maliliit na bakas na ito. Sa una, inakala niyang pagkakamali lang ito at tahimik na inayos. Ngunit habang paulit-ulit ang pag-withdraw, lumaki ang kanyang pagdududa kung saan nga ba napupunta ang pera. Si Padre Michael de la Cruz, ang prior ng monasteryo, ay mahigit 15 taon nang nagsisilbi roon. Kilala siyang nag-aral ng teolohiya, mula pagkabata at pinagkakatiwalaan ng mga lokal na deboto. Ngunit sa likod ng mga papuri, paunti-unti nang dumadalas ang kanyang pag-alis sa monasteryo. Simula Mayo 2006, madalas siyang bumababa sa bayan na ang paliwanag ay counseling para sa mga parokyano. Ngunit walang tala na may naganap na totoong counseling at ang kanyang pag-alis ay naging dahilan ng mga bulong-bulungan sa mga residente. Kung counseling lang, hindi ba't sapat na ang isang beses sa isang araw? Pero ngayon, halos gabi-gabi na siyang nasa baba. Ayaw naman niyang magkwento kung ano ang ginagawa niya. Sa mga tanong, laging pareho ang sagot ni Padre Michael. Maraming tao sa syudad ang nangangailangan ng gabay. Minsan, kailangan ko silang puntahan kahit sa mga bar. Doon din ako hinahanap ng mga parokyano. Matagal na tinanggap ang paliwanag na ito ng walang pagdududa. Ngunit si Elena,
Sa kanyang tahimik na paraan, ay napansin na hindi tumutugma ang mga numero sa libro de kwenta sa paliwanag na iyon. Habang dumadalas ang counseling ng pari, palagi ang nababawasan ang pera ng monasteryo. Kasabay nito, nagsimula na ring magkaroon ng mga pagbabago sa pang-araw-araw na buhay sa monasteryo. Mas kaunti na ang inihahandang pagkain, mas mabilis maubos ang mga kandila at langis sa kapilya, at tumaas din ang bayarin sa gasol. Noong Mayo ng taong iyon, naging mas tahimik si Elena. Kapag may nagtatanong, ngumingiti lang siya, ngunit ilang beses siyang nakitang nakaupo mag-isa sa kusina, nakatitig sa libro de kwenta. Sabi ng pari, "Huwag mong hayaang magulo ang iyong isip, ang buhay sa monasteryo ay may sariling agos." Ngunit para kay Elena, ang mga salitang iyon ay hindi pampalubag loob, kundi parang paghahanda ng isang taong may planong umalis. Isang buwan, bago mawala si Elena, isang deboto ang nagpatotoo na sinundan niya ang sasakyan ng pari. Papunta sana siya sa bayan, ngunit sinundan niya ang sasakyan ni Padre Michael. Sa isang eskinita sa lungsod ng Pasig, bumaba ang pari. Sa dulo ng eskinita, may isang maliit na gusaling walang ilaw. Hindi alam ng deboto kung ano ang lugar na iyon, ngunit makalipas ang ilang linggo, narinig niya mula sa ibang tao sa monasteryo na madalas daw doon pumunta ang pari. Mula noon, mas naging malinaw ang mga pagbabago. Sa gabi, patay ang ilaw sa kapilya, ngunit ang ilaw sa kusina ay nananatiling bukas hanggang hating gabi. Pero hindi doon nakikita si Elena. Noong Hulyo 9, tila nakapagdesisyon na si Elena. Namalengke siya, nagbuhat ng bigas, naghanda ng pagkain, at tahimik na nagpaalam sa mga tao. Yun na ang huli. Mula noon, naging alanganin ang oras ng pagkain at ang oras ng dasal ay laging nahuhuli. At makalipas ang ilang araw, sinabi ni Padre Michael, "Nagpapahinga lang po siya, huwag kayong mag-alala. Darating din ang balita mula sa kanya." Ngunit walang balitang dumating, at 2 taon na ang lumipas mula nang sabihin niya iyon. Pagkalipas ng 2 taon, halos wala nang nakakaalala sa nawawalang deboto. Ang kanyang silid ay ginagamit na ng iba, at bagong tao na ang namamahala sa libro de kwenta. Ngunit walang nakakaalam na sa isang sulok ng silid, naroon pa rin ang huling libro de kwentang isinulat ng isang tao. At ang librong iyon, kasama ng ulat ng babaeng kumatok sa himpilan ng pulisya, ay muling mabubuksan. Ngayon, kailangan nating alamin kung anong mga bakas ang iniwan ng libro de kwentang iyon. Ang oras sa monasteryo ay hindi huminto. Patuloy lang itong umagos nang hindi natin namamalayan. Bago mawala si Elena, may mga maliliit na pagbabago sa loob ng monasteryo. Sa mga lugar na walang nakakakita, mas matagal na nakabukas ang ilaw sa kusina at bodega, at tuwing gabi, ang mga hakbang ng pari ay laging palabas, hindi paloob. Ngunit hindi ito pinansin ng mga tao. Si Padre Michael ay 15 taon nang nagsisilbi roon, at ang kanyang paliwanag na may counseling sa syudad ay tila karaniwang gawain ng isang alagad ng Diyos. Ngunit may isang taong hindi naniwala si Elena. Tahimik niyang inoobserbahan ang mga kilos ng pari. Sa isang sulok ng kusina, may isang lumang kwaderno. Nakasulat doon hindi lang mga numero, kundi mga petsa, lugar, at maiikling tala. Hindi niya ito sinusulatan araw-araw. Binubuklat niya lang ito kapag sigurado na siya sa kanyang hinala. Noong unang linggo ng Hulyo, 1 linggo bago siya mawala, kinausap ni Elena ang pari. Pagkatapos ng dasal panggabi, nang sarado na ang kapilya at halos patay na ang mga ilaw. "Padre, may sasabihin po sana ako." Ang kanyang tinig ay iba sa karaniwan. Tinitigan siya ng pari at dahan-dahang tumango papasok sa kapilya. Sa loob, tanging liwanag ng kandila ang nagniningning. Sandaling hindi nakapagsalita si Elena. Yung mga numero po sa libro de kwenta, palagi pong hindi nagtutugma. Iyon ay isang maingat na pagpapahayag. Sa katotohanan, ilang buwan nang hindi talaga magkatugma ang mga numero. Pumikit ang pari at nagsalita sa kalmadong tinig. Sa isang monasteryo, ang pera ay dumadaloy tulad ng panalangin. Huwag mong masyadong kapitan ang mga numero, baka dalhin ka niyan palayo sa Diyos. Hayaan mo na ang mga tala. Yumuko si Elena, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pagsang-ayon, kundi ng tensyon ng isang taong nakatuklas ng isang bagay na hindi tiyak. Mula noon, hindi na sila nakitang magkasama sa kapilya. May isa pang pagbabago. 1 linggo bago mawala si Elena, 2 bagong babaeng katulong ang dumating. Sila raw ay mga volunteer mula sa syudad para tumulong sa summer retreat.
Mula nang dumating sila, tila nabawasan ang mga gawain ni Elena. Sa unang tingin, mukhang tulong ito, ngunit para itong isang proseso ng pag-aalis sa isang tao mula sa kanyang pwesto. Sabi ng isang bagong katulong, mukhang pagod na po si Manang Elena, pero nitong mga huling araw, madalas siyang nakaupo lang sa isang lugar. Madalas din siyang nagsasalita mag-isa. Ang madalas niyang sinasabi ay, okay lang kaya ito? Hulyo 8, bisperas ng kanyang pagkawala, hindi makatulog si Elena. 11:30 ng gabi, narinig niya ang tunog ng sasakyan ng pari paalis. Nakadungaw siya sa bintana, pinapanood ang sasakyan hanggang sa maglaho ito. Kinabukasan, mas maaga pa siyang nagbukas ng ilaw sa kusina. Hindi alam ng lahat. Ang araw na iyon ay ang kanyang huli na pala. Nang mawala si Elena, isang maliit na piraso ng papel ang natagpuan sa kanyang drawer. Nakasulat doon ang isang petsa at isang pamilyar na pangungusap. Kapag naguguluhan ang isip, kailangan magsulat para kung may magtanong man balang araw, maipapakita ko kung sino ako noon. Ang pangungusap ay hindi natapos. Ang monasteryo ay natahimik. May pumalit sa kanyang pwesto. Ngunit walang sino man ang makakapuno sa iniwan niyang espasyo. Sa panahong iyon, hindi ginamit ng monasteryo ang salitang nawawala. Ang sabi nila, lumipat, nagpapahinga, babalik din. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, itinatago nila ang isang katotohanan. Walang sino man ang nakakita sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagkawala, naging tahimik ang monasteryo. Ang bakanting pwesto ay maingat na pinunan, ngunit ang katahimikan mismo ang mas nagpatunay na may isang taong nawawala. Ikatlong araw, nagsimula ng magtaka ang mga taga-baryo. Hindi gumagamit ng cellphone si Elena, ngunit may mga sulat pa ring dumarating para sa kanya at ang kanyang mga gamit ay walang bawas. Isang lumang kumot, isang gamit na takure at ang kanyang aklat dasalan lahat ay naroon. Sabi ng isa, para siyang umalis na walang balak mag-impake. Noong Hulyo 15, isang residente ang nag-report sa pulisya. Ngunit dahil walang ebidensya ng krimen, ikinategorya ito bilang simpleng kaso ng pagkawala. Ang tala, walang ebidensya. Walang bakas ng puwersahang pagpasok, walang bahid ng krimen. Nakarating ito sa monasteryo at naniwala ang ilan na baka nga nag-ayuno lang siya. Hindi rin naging matulungin ang monasteryo sa investigasyon. Sinabi ni Padre Michael, hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Ngunit kapag mabigat ang kalooban, umaalis ang isang tao. Ang paliwanag na iyon ay naging kapani-paniwala. Ngunit sabi ng isang deboto, ang mga salita niya ay masyadong perpekto na parang inihanda. 2 linggo matapos magsimula ang paghahanap, nagbago ang hangin sa monasteryo. Ang pwesto ni Elena, na dating pansamantala lang, ay naging permanente ng bakante. Lumipat ang ibang deboto sa kanyang silid at ang kanyang mga gamit ay unti-unting nawala sa mga bagong gamit. Hindi na iyon isang lugar na nagpapaalala ng isang pagkawala. Isa na lamang itong bakanting silid. Doon nagsimulang manahimik ang mga tao. Ang salitang nawawala ay hindi na binibigkas. Paulit-ulit na lang ang nagpapahinga. Isang buwan matapos mawala si Elena, nabawasan ang mga donasyon at mga bisita. Kapag may nagtatanong kung nasaan siya, laging magalang at maikli ang sagot. Nagbakasyon po, nagpapahinga, babalik din po siya. Ngunit sabi ng isang deboto, kapag may sumusubok na buksan ang usapan tungkol sa kanya, may isang taong pipigil sa pamamagitan ng tingin. Ang katahimikang iyon ay naitala bilang isang kakaibang pananahimik. Nagsimulang mabura ang pangalan ni Elena sa mga tala. Ang kanyang mga gawain ay ipinasa na sa iba. Natapos na ang opisyal na paghahanap at unti-unti na ring nawalan ng interes ang mga tao. Baka nga siya mismo ang nagdesisyong umalis. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay isa ring paraan ng pag-iwas sa katotohanang walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Ang kaso ay dahan-dahang nalibing sa mga papeles. Ngunit ang sigaw ng isang babae sa himpilan ng pulisya noong 2008 ay muling gumising sa isang matagal nang nakalimutang pangalan. May tao pa po yata sa loob ng monasteryo. Ang mga salitang iyon ay hindi lang yumanig sa kaso ng isang pagkawala, kundi sa buong katahimikan ng monasteryo. Oktubre 21, 2008, 28 ng madaling araw. Ang ulat ng isang retreat participant ay muling naglabas sa isang pangalang 2 taon nang nakabaon. Humihingal niyang sinabi, may tao pa po yata sa loob ng monasteryo at sinubukan akong pigilan ng pari. Ang kanyang damit ay may putik
at may mga galos ang kanyang braso. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang tinuluyan ko pong silid ay dating ginagamit daw ng isang deboto, pero may mga bakas na may madalas na pumapasok doon. Mula sa sandaling iyon, muling binuksan ng pulisya ang kaso ng nawawalang deboto. Sinuri muna kung may ebidensya ng panggagahasa o karahasan, ngunit walang malinaw na bakas. Tanging mga galos, maputik na paa at takot. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi, kakaiba po ang katahimikan sa monasteryo. Para bang mula noong may nawala, wala nang nangahas na pag-usapan iyon. Nang balikan ng pulisya ang mga tala noong 2006, napansin nila ang isang bagay. Limitado ang testimonya ng mga tao. Karamihan ay malabo ang alaala at may mga nawawalang tala sa libro de kwenta. At ang taong hindi makasagot ng diretso sa mga petsa ay si Padre Michael. Noong 2006, sinabi niyang hindi niya matandaan ang eksaktong petsa at ngayon, umiiwas pa rin siya sa pagsagot. Ang testimonya ng babae ay parehong detalyado at malabo. Sa gabi, hindi sa kapilya, kundi sa bodega sa tabi ng kusina, nanggagaling ang mga kaluskos at parang may lumabas doon, ngunit hindi niya masabi kung sino. Nang tanungin kung bakit, sumagot siya, ang monasteryo po ay isang lugar kung saan parang bawal magsalita. Ang pulisya ay nagsimulang magtala ng mga susing salita. Bodega, kaluskos, katahimikan, nawawalang deboto, dahilan ng hindi pagsasalita, malabong testimonya ng pari. Nang balikan nila ang kaso ni Elena Sandoval, nakita nila ang mga salitang, walang ebidensya ng krimen, simpleng pagkawala. Sabi ng isang investigador, maaaring hindi ito simpleng pagkawala mula sa simula. Ang unang memo ng pulisya noong Oktubre 23, 2008, kailangang suriin muli ang kaso. Imbestigahan ang loob ng monasteryo at ang mga libro de kwenta. Kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Padre Michael. Posibilidad ng istruktura ng katahimikan. Kung kinakailangan, kumuha ng search warrant. Iyon ang simula ng tunay na investigasyon. Ang tanong na walang naglakas loob na itanong sa loob ng 2 taon ay sa wakas ay nabuksan. Oktubre 25, 2008, 17:40 ng umaga. 2 sasakyan ng pulis ang dahan-dahang umakyat sa monasteryo. Sa labas ng kapilya, naghihintay na si Padre Michael at ilang tauhan. Ang kanilang mga mukha ay kalmado, na parang handa na sila. Ang unang tanong ng investigador, nakatala po na ang silid ni Aling Elena ay hindi ginamit mula nang siya'y mawala. Tama po ba? Tumango ang pari. Oo, hindi namin ginalaw ang silid niya. Ngunit nang buksan ang silid, napansin agad ng mga investigador ang isang bagay na kakaiba. Ang mga damit at litrato ng pamilya ay naroon pa, pati ang mga lumang libro de kwenta. Ngunit ang silid ay napakalinis, na parang kamakailan lang nilinis. Hindi ganito kalinis ang silid ng isang taong nawawala, sabi ng isang pulis. Sa ilalim ng mesa, may isang drawer na mas mabigat kaysa sa iba. Sa loob nito, natagpuan nila ang 3 libro de kwenta, isang kwaderno at mga piraso ng papel na may paulit-ulit na salitang pag-withdraw ng pondo. Isang tala sa kwaderno ang nakakuha ng kanilang pansin. Totoo ba na ganito kabilis masisira ang tiwala? Ang mga salitang iyon ay isinulat ng isang taong nakatuklas ng isang bagay na higit pa sa simpleng pagdududa. Tinanong si Padre Michael tungkol sa libro de kwenta. Ang monasteryo ay nangangailangan ng pera. Lahat ng iyon ay para sa simbahan, para sa counseling at pag-aaral, hindi para sa sarili kong interes. Ngunit nang tanungin tungkol sa kanyang mga lakad, naging malabo ang kanyang mga sagot. May mga pagkakataong pumupunta ako sa syudad, pero para iyon sa pamamahinga ng isang lingkod ng Diyos. Hindi ko na matandaan ang mga detalye. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya matandaan, tulad ng ginawa niya noong 2006. Ang CCTV ng monasteryo ay napalitan na noong 2007, kaya wala nang tala mula 2006. Ngunit isang lumang kamera, malapit sa kusina, ang may bahagyang na-recover na video. Pagkatapos ng ilang oras, na-restore ang video na may petsang Hulyo 9, 2006. Bandang 1:20 ng hapon, may isang taong lumabas sa pinto ng kusina. Malabo ang kuha, ngunit ang kanyang suot at ang kwintas ng susi na nakasabit sa kanyang balikat ay tila kay Elena. Ngunit sabi ng isang technician, hindi ba't pareho rin ang kwintas ng susi na gamit ng pari? Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang mga tao sa monasteryo ay hindi nagpakita ng kaba. Tila para sa kanila,
Matagal nang tapos ang lahat. Ngunit kitang-kita rin ang kapaligiran na bawal magsalita. Isinulat ng pulisya, hindi takot, kundi isang nakatanim na katahimikan ang umiiral. Walang sinuman ang nakakaramdam ng pagkabalisa tungkol sa nawawalang tao. Ang pangalan ni Elena Sandoval ay 2 taon nang nakabaon. Ngunit sa pagsisimula ng investigasyon, ang kanyang mga bakas ay unti-unting lumitaw sa aparador, sa mga drawer, sa mga tala. Nang pagsama-samahin ang lahat ng ito, isinulat ng pulisya sa kanilang talaan. Maaaring hindi siya umalis sa monasteryo. Maaaring huminto siya sa loob ng monasteryo, Nobyembre 2, 2008, madaling araw. Isang malawakang paghahanap ang sinimulan sa kabundukan sa likod ng monasteryo. Si Padre Michael ay naging matulungin sa simula. Ngunit nang lumawak ang paghahanap, nagsimula siyang magbago ng ekspresyon. Nang papasok na ang mga investigador sa isang bahagi ng gubat, nagsalita siya, isa pong sagradong lugar ng panalanginang iyan. Kailangan pa po bang puntahan yan? Ang kanyang sinabi ay mas lalong nagpatibay sa hinala ng mga pulis. Isang lugar na matagal nang hindi dinadaanan ng tao. 8:32 ng umaga, isang canine dog ang biglang tumakbo patungo sa isang tumpok ng mga dahon. Sa ilalim nito, may isang bahagi ng lupa na tila hinalukay at doon natagpuan ang mga piraso ng tela at buto. Ang unang ulat, natagpuan ang mga bahagi na posibleng buto ng tao. Iyon ang sandaling nagpatunay na hindi ito simpleng pagkawala, kundi isang krimen. Nakuha rin nila ang isang lumang cellphone at isang kinakalawang na kwintas ng susi katulad ng ginagamit sa bodega. Mataas ang posibilidad na ang mga buto ay kay Elena. Maya-maya, isang batang katulong ang nanginginig na nagpatotoo. Noong gabi bago mawala si Manang Elena, nakita ko po siyang naglalakad kasama si Padre papunta sa gubat. Akala ko po ay magdarasal lang sila. Ito ang unang direktang testimonya. Agad na itinigil ang paghahanap at dinala si Padre Michael para sa masusing interogasyon. Sa simula, paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang alam. Ngunit nang ipakita ng pulisya ang mga tala sa libro de kuwenta, ang mga record ng kanyang pag-alis at ang bagong testimonya, natigilan siya at matagal na nanahimik. Gusto niyang guluhin ang kapayapaan ng monasteryo. Ang mga numero, binabagabag nila ang isip ng tao. Gusto ko lang siyang patahimikin. Ang kanyang mga salita ay hindi tunog pagsisisi, kundi pagbibigay katwiran sa sarili. Ang DNA test ay nagkumpirma na ang mga buto ay kay Elena Sandoval. Ang kaso ay naging murder at pagtatago ng bangkay. Ang monasteryo ay pansamantalang isinara. Napatunayan ng prosecution na malaking halaga ng pondo ng monasteryo ang ginastos ng pari sa mga kasino, sugal at iba pang luho. Ang mga numero ay hindi nagsinungaling. Ang paring nagbabantay sa monasteryo at ang debotong nagbabantay sa mga numero sa huli, hindi sila maaaring magtagpo sa iisang landas. Hindi siya umalis sa monasteryo. Huminto siya sa loob nito. Iyan ang huling pangungusap na naisulat sa talaan ng kaso. Si Padre Michael ay nakulong. Ang bagong pari ng monasteryo, kasama ang mga deboto, ay taon-taong nagdaraos ng misa para sa alaala ni Aling Elena. Hanggang sa muli, para sa mga kwentong dapat malaman ng lahat,